Minsan may parte talaga sa ating buhay na mahirap nating malimutan, kung saan madalas ang karanasang iyon ang nagiging dahilan ng ating matinding emosyon, kagaya ng galit, pagmamahal at paghihiganti. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa mga bagay na yan na alam kong kapananabikan ninyo. Isang taxi noon ang huminto sa isang lumang gusali. Makalipas ang 2 minuto ay may babaeng nakaitim ang bumaba rito. Ito ay ang babaeng si Helen. Nakatatapos lamang mailibing ang kanyang ina sa araw na yun. Mag-isa siyang umuwi at dinala ang lungkot ng kanyang nararamdaman. Pag-akyat ni Helen sa 3rd floor ng building papunta sa kanyang apartment ay naluha-luha pa itong pumasok. Hanggang sa makita niya ang nakasampay na paborito nitong coat at bag. Katabi nito ang boots na iniregalo niya sa kanyang ina. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan. Siya ay umiyak ng mga sandaling iyon, na halos makatulog na siya na basang-basa ang kanyang mukha ng sarili niyang luha. Kinaumagahan sa kanyang paggising ay pinag-isipan niya kung paano siya magpapatuloy sa kanyang buhay sa kabila ng mga nangyari. Bukod kasi sa kanyang ina ay wala na siyang ibang kamag-anak na pwede niyang malapitan. Simula noon ay ang kanyang ina na lamang ang kanyang nakakasama. Kahit na hindi yon naging madali para sa kanila dahil ang ina ni Helen ay hindi nakapag-aral at walang experience noon sa kahit na anong trabaho, kung saan dati lamang itong katulong bago makilala ang kanyang ama. At doon nagsimula silang bumukod bilang isang pamilya, kung saan ang ama na lamang ni Helen ang nagtatrabaho para sa kanila. Kaya nang yumao ang ama ni Helen noon ay walang nagawa ang kanyang ina, kundi ang maghanap ng mga trabahong pwede nitong mapasukan para sila ay mabuhay. At nang sa gayon ay hindi niya mahayaan na mapahinto sa pag-aaral si Helen. Ayaw kasi ng ina nito na lumaki siyang kulang sa edukasyon na kagaya niya. Yun din ang dahilan kaya wala din silang naiipong pera. Sapagkat ang lahat ng naiipon na pera ni Helen noon dahil sa pag-e-extra sa ilang trabaho ay nauubos lamang ito sa mga tutors ni Helen. Matapos ang madilim na pangyayari sa buhay ni Helen, ay nagdesisyon ito na magpatuloy na lamang muli at mag-apply na lamang ng trabaho para matugunan nito ang lahat ng kanyang pangangailangan at ilang gastusin sa kanyang apartment, lalo na't iyon na ang simula ng araw kung saan mamumuhay na lamang siya na mag-isa. Ito ay pinabura naman ng kanyang matalik na kaibigan si Masha, lalo na't nasa bakasyon na din naman sila noon. Kaya't madaming magiging oras ito na samahan ng kanyang kaibigan na makapaghanap ng mapapasukang trabaho. Dinadamayan ni Masha si Helen sa tuwing maaalala nito ang kanyang ina. Hindi nito maiwasang hindi maging malungkot at maluha ng mga sandaling iyon. Dito ibinahagi ni Masha sa kanya na ang kanyang kasintahan nito ay matagal nang namamasukan bilang security guard sa isang malaking restaurant at maaaring makatulong iyon para maipasok si Helen sa mismong restaurant na iyon. Maganda ka at matalino. Alam kong tatanggapin ka nila kaagad doon. Huwag kang mawala ng pag-asa, Helen. Magiging maayos din ang lahat. Wika ni Masha para pagaanin ang loob ng kanyang kaibigan. Nagkataon naman na ang restaurant na iyon ay nangangailangan ng bagong waitress ayon kay Masha. Kaya kinaumagahan ay sinamahan kaagad ni Masha si Helen, kasama ang kasintahan nitong guard para irekomenda ito sa kanilang direktor. Doon dala ang kanyang resume at ilang papel, ay kaagad naman pinapasok ng direktor si Helen sa loob ng restaurant para sa isang interview. Sobrang aga pa noon kung saan ang restaurant ay hindi pa nagbubukas at wala pang katao-tao. Si Helen ay hindi maiwasang matigilan sa pagkamangha dahil sa nagagandahang dekorasyon at disenyo ng restaurant. Natutulala siya dahil ang mga ganong bagay ay madalas niya lamang makita sa mga magazine at telebisyon. Sa katunayan, ang huling beses na pasok niya sa isang restaurant ay noong bata pa siya, noong nabubuhay pa ang kanyang ama.
Sa opisina ng restaurant ay doon nakita ni Helen ang isang magandang babae na nasa 40 na ang edad, na nakasuot ng mamahaling suit at may magandang ayos ng buhok. Ito ay si Marian. Naging istrikto ang pagtingin ni Marian kay Helen at tinanong niya agad ito kung may karanasan na ba siya sa pagtatrabaho. Kakulangan sa experience at mababang edad ay ang mahalagang bagay na pwedeng maging dahilan ng hindi pagtanggap kay Helen sa trabaho. Pero dahil sa ganda ni Helen at sa dedikasyon nitong makapagtrabaho, ay inaprobahan na din siya ni Marian at sinabing magsisimula na siya magtrabaho bilang trainee kinabukasan. Ang ibang mga waitress ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na dapat mong gawin. Hindi ganun kadali ang trabaho dito dahil hindi mo lamang kailangan maging mabilis at alerto sa lahat ng oras, kundi kailangan mo ding maging mabait at makisama sa ating mga customers. At kapag pumalpak ka ay pasensyahan tayo. Di kami magdadalawang isip na tanggalin ka agad sa trabaho. Nagkakaliwanagan pa tayo? Pagpibili ni Marian dito na agad namang tinugunan ni Helen ng pagsang-ayon. Laking pasasalamat ni Helen sa kanyang mga kaibigan dahil kahit papano ay hindi na siya mahirapan makapaghanap ng maayos na trabaho. Kung saan nasa maayos siyang lugar at maayos na pasahod na matutugunan hindi lamang ang kanyang pangangailangan, kundi sobra pa para siya ay makapag-ipon. Ma, tulungan mo ako at gabayan sa aking trabaho. Kanyang naging dasal bago matulog. Kinaumagahan ay pumasok na si Helen sa kanyang unang araw bilang waitress. Mabilis naman niyang natutunan ang mga bagay-bagay na itinuturo sa kanya ng ibang mga waitress doon, na sa katunayan ay pinagkatiwalaan agad siya ng mga ito na mag-serve sa ilang clients na mag-isa. At doon ng araw ding yon ay pumarada ang isang magarang kotse sa parking area ng restaurant. Dito bumaba ang isang matangkad at matipunong lalaki na isa palang regular customer ng nasabing restaurant. Dito nakita ni Helen na sinalubong pa ito ng may-ari ng restaurant para batiin. Nang kukunin na ni Helen ang order nito, ay sinalubong agad siya ng may-ari at pabulong na ipinakilala ito sa kanya. Helen, yan nga pala si Victor, regular customer natin dito sa restaurant. Isang napakayamang lalaki. Madalas mag-iwan niya ng napakalaking tip sa mga nagsisilbi sa kanya. At isa din siyang bachelor. Isa siyang VIP sa restaurant na ito. Kaya kahit na ang direktor ay pinapaikutan siya madalas, ang tanging maipapayo ko lamang sa iyo ay mag-ingat dahil mapanloko yan sa mga magagandang dalaga na kagaya mo. Ang bagay na yan ay naranasan din ni Marian, kung saan binabayaran ito ng malaki noon ni Victor para lamang lumabas na kasama siya. Pasekretong bumulong naman ang isang waitress sa kanya habang papalapit si Helen sa lamesa nito. Nang makalapit na, ay inilapag na nito ang menu sa lamesa ni Victor at doon biglang natigilan si Victor na makita niya si Helen. Ang ganda at hubog ng katawan nito ay nagbigay alaala sa kanya patungkol sa kanyang dating kasintahan na nagbigay sa kanya ng matinding sama ng loob matapos siya nitong iwan sa kanilang kasal. At ang tanging naging dahilan lamang ng dati niyang kasintahan noon ay hindi na siya nito mahal at nakahanap na ito ng pagmamahal sa ibang lalaki. Dahil doon ay nahirapan na makamove on si Victor at nakabangon lamang muli dahil sa patuloy nitong pag-aaral at pagtatrabaho bilang abogado. Inubos niya ang bawat oras ng kanyang buhay para magpayaman nang sa gayon ay makabawi siya at makaganti sa dati niyang kasintahan at magsisi ito sa ginawa nito sa kanya. Kaya makalipas ang 5 taon ay nagkaroon na siya ng sarili niyang real estate firm at nagpatuloy iyon hanggang si Victor ay maging isang ganap na multi-millionaire at matagumpay na tao. Isang dahilan kung bakit nilalaro lamang niya ang damdamin ng mga babaeng kanyang nakakarelasyon. Dahil hindi pa din ito nawawala sa kanyang isipan ang ginawa sa kanya ng dating kasintahan. Dito naisip ni Victor na si Helen ay magiging guide ng mga babaeng nagdaan sa kanya. Na hindi matatapos ang araw na iyon na hindi niya madadala ito
at may uuwi sa kanyang mansyon. Bago ka ba dito? Kamusta naman ang trabaho? Gusto mo bang sunduin kita mamaya pagtapos mo rito? Mamamasya lang naman tayo at kakain sa labas. Tiyak na magugustuhan mo yun. Malambing na panunuyo ni Victor. Subalit, bigla naman kinabahan si Helen. Wala pa kasi siyang karanasan sa pakikipagrelasyon. Bagamat may idea naman siya kung saan hahantong ang pang-aayaya na yun sa kanya ni Victor. Tinugunan naman siya ni Helen ng maayos at may galang. Pasensya na po, pero bawal po sa amin na gawin yun. Nasa trabaho po ako at pagkatapos po nito ay dediretso na ako pauwi. Sige na, ang lahat ng tao dito sa lugar ay kilala ko. Huwag ka mag-alala, sumama ka lamang sa akin at kakausapin ko ang direktor nyo na bigyan ka ng magandang bonus. Ngumiti ito at tumitig sa mga mata ni Helen. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Helen ang kanyang paanyaya. Wala na po ba kayong o-orderin? Umalis na si Helen papunta sa counter. Habang si Victor naman ay nakangiti pa rin habang tinititigan si Helen papalayo sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas ay nagpabalik-balik pa si Victor sa restaurant. Kung minsan ay mag-isa, may kasamang magandang babae, o kung minsan naman ay mga negosyante at abogadong kagaya niya. At sa bawat pagpunta ni Victor, ay hindi din tumitigil ito sa pag-aanyaya kay Helen na lumabas. Sinusubukan ni Victor ang pasensya ni Helen at naniniwala siya na mapipilitan din itong sumama at makipag-usap sa kanya. Pero isa lamang ang nagiging sagot nito. Pasensya na po, hindi po talaga ako interesado sa inyong paanyaya. Alam na din naman ni Helen ang istorya at bali-balita patungkol sa katauhan ni Victor. Mula sa mga waitress na kasamahan niya at kaklose sa trabaho. Kaya medyo naaawa din si Helen sa kanyang pinagdaanan. At yun din ang dahilan kaya hindi nagagalit si Helen sa kanya sa kabila ng kanyang pangungulit nito. Wala namang iniintindi si Helen noon kundi ang pagtatrabaho lamang. Ang hindi niya alam ay minamatyagan at napapansin din pala ni Marian ang ginagawang panunuyo ni Victor kay Helen. Nagkaroon na din pala ito ng lihim na pagtingin kay Victor. Matapos siya nitong layuan para ipalit sa isang magandang dalaga noon. Kaya sa pagdaan ng mga araw ay naipon ang matinding inis at galit nito para kay Helen. Natatakot siya na baka bumigay din si Helen sa panunuyo na ginagawa sa kanya. Kaya naisip niya na kailangan na niyang kumilos para hindi iyon mangyari. Makalipas ang isang araw ay maagang pumasok si Helen sa trabaho. Dito nakausap niya si Marian. Halika sa opisina ko at may pag-uusapan tayo. Seryosong wika nito kay Helen. Doon ay may galit na nagsalita ito sa kanya. May nabalitaan akong hindi maganda tungkol sa'yo. Noong unang tinanggap kita rito, naniwala ako na nasa mahirap ka na kalagayan at sitwasyon. Tinanggap kita kahit kulang ka sa edad at karanasan sa pagtatrabaho. Pero anong ginawa mo kapalit nun? Pinagnakawan mo pa kami. Imbis na magpasalamat, paano ko nasabi? Kahapon ay nagsagawa kami ng audit at doon ay napag-alaman namin na mayroong kakulangan ang pera sa cash register. At alam mo ba kung saan namin nakita ang perang yon? Walang iba kundi sa locker mo. Hindi ko ito inaasahan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatawag ng pulis para palalain pa ang sitwasyon mo ngayon. Hindi dahil sa naaawa ko sa'yo, kundi dahil ayokong masira ang reputasyon ng restaurant na ito at ayokong isipin nila na tumatanggap kami na magnanakaw dito. Kaya sisante ka na mula ngayon. Dito paiyak na umalis at umuwi si Helen. Walang kaalam-alam sa bagay na kanyang ginawa at kung paano nangyari yon. Sa kanyang kama ay naisip niyang buksan ang lumang photo album nila ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nagagalaw. Iyon na lamang ang tanging bagay na naipamana ng kanyang ina sa kanya. Gusto niyang mabawasan ang bigat ng loob niya dahil sa nangyari. At alam niya ang makakapag-alis lamang nito ay ang larawan ng kanyang ina. Doon bigla na lamang nalaglag ang isang sobre sa loob nito. Ito ay kanyang binasa. Mahal kong Helen,
Kung nababasa mo man ang liham na ito, ay tiyak na wala na akong sayong tabi. Pasensya ka na at hindi ko nasabi agad sa iyo ito sa simula pa lamang. Pero ngayong mag-isa ka na, ay ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ang katotohanan na makakatulong sa iyo, anak. Noong ako ay nasa 19 na taong gulang pa lang, ako ay isa pang inosente noon. At ang katangahan ko noon ang naging dahilan para iwanan ko ang lalaking aking mapapangasawa sa araw ng aming kasal. Hindi ko naman alam na buntis ako noon nung ginawa ko yun dahil kay Ivan, ang siyang kinilala mong ama, anak. Mabait at masikasong lalaki na itinuring ka na parang tunay na niyang anak. At minahal ako at inalagaan ng sobra noong nabubuhay pa siya. Ngayon kailangan malaman mo ang pangalan ng tunay mong ama. Ang pangalan niya ay Victor. Sa pagkakaalam ko ay isa na siyang kilalang businessman at abogado sa ating syudad. Gusto ko lamang malaman mo na hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Alam ko na matutulungan ka ng iyong ama sa lahat na magiging problema mo at suliraning kakaharapin sa buhay. Sana lamang ay matanggap ka niya. At kung hindi man, sana ihingi mo na lamang ako ng patawad sa kanya dahil sa ginawa ko. Hindi ko na kaya pang maibalik ang nakalipas, pero labis ko yung pinagsisihan. Matapos basahin ang sulat, ay doon na din bumuhos ng tuluyan ang luha ni Helen. Ma, sana sinabi mo na sa akin noon pa. Pabulong na wika ni Helen sa larawan ng kanyang ina. Dahil sa kanyang nalaman ay hindi matanggap ni Helen na sa kabila ng pagiging ama ay ituturing siya ni Victor na gaya ng mga dati nitong naging babae. Hindi na nito binanggit pa ang katotohanan sa kanyang ama na si Victor. Bagkos ay nag-resign na lamang siya sa trabaho. Doon ay nagsimula siyang muli na maghanap ng ibang trabaho na mapapasukan. Pero hindi yun naging madali para sa kanya. Hindi siya tinatanggap sa mga trabahong kanyang napupuntahan dahil sa edad nito at kakulangan sa karanasan. Gayunpaman, isang araw habang nag-aabang ng taxi si Helen para makauwi, ay hinintuan siya ng isang magarang kotse. Ito ay kotse ni Victor. At bumaba nga ito habang hawak ang isang bouquet ng pulang rosas. Nabalitaan ko yung nangyari sa restaurant. Hindi mo dapat ginawa yun. Pero matutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Hindi matanggap ni Helen na naniniwala ito sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Kaya inagaw nito ang dala-dala niyang rosas at hinahampas ito sa lupa. Wala akong ninanakaw. Wala akong ginawang mali sa kahit kanino o kahit saan man. Una, namatay ang ina ko. Ngayon naman gusto akong bayaran ng rosas ng sarili kong ama. Patakbo itong umalis at pumara ng taxi. Si Victor ay naguluhan sa sinabing iyon ni Helen. At bakit tila may naramdaman siya sa mga salita nito. At naalala naman itong muli ang kanyang dating kasintahan na lumisan sa kanya. Kaya makaraan lamang ang ilang oras ay nag-drive na agad siya papunta sa apartment nito. Nalaman niya ang tinitirhan nito sa isang waitress sa restaurant. Pagtapat ni Victor sa pintuan ng apartment, ay nadidinig na nito ang walang humpay na pag-iyak ni Helen. Mary ba ang pangalan ng iyong ina? Opo, nabasa ko sa naiwan niyang liham at doon inamin niya sa akin ang lahat. Doon pinagbuksan ni Helen ito ng pinto at pinapasok. Dito ipinabasa ni Helen ang liham ng kanyang ina kay Victor. Hindi pwedeng magkamali si Victor. Sulat kamay nga yun ng kanyang dating kasintahan. Masakit sa akin malaman na patay na pala siya. Hindi ko na pala siya makakasama pa. Mula sa aking panaginip hanggang sa aking paggising, ay umaasa pa naman sana ako na magkikita pa kaming muli. Sana Helen, tanggapin mo ko bilang iyong ama. Malaki ka na ngayon at wala akong kaalam-alam na nagbubuntis pala si Mary noon nung ako'y kanyang iwan. May mga nagawa man ako sa iyo na hindi ka aya-aya. Sana ay mapatawad mo ko. Magtiwala ka sa akin. Pipilitin kong maayos ang lahat. Hindi alam ni Helen kung paano ito sasagot sa kanyang ama.
Pero sa kanyang puso at isip ng mga oras na iyon ay ito pa rin ang kanyang ama. Dito siya nagmula. Hindi din naman ito ganong kasamang tao. Sadyang nabalot lamang siya ng lungkot at paghihiganti dahil sa matinding sakit na kanyang naranasan. Kaya pinagbigyan ito ni Helen. Bagamat hindi naging madali para kay Victor na bumawi agad dito bilang isang ama, ay unti-unti pa rin naging maayos ang kanilang relasyon sa bawat paglipas ng mga araw. Ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Gaya nga ng sabi ng karamihan, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Hindi natin alam na ang taong nasa paligid natin o kilala na natin ay siya palang mga tao na may malaking parte sa ating buhay. Huwag din kakalimutan na palaging may solusyon sa lahat ng problema at suliranin sa ating buhay. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ito at sana ay samahan pa kaming muli sa iba pang kwento na ihahatid sa inyo na hindi lamang magbibigay sa inyo ng aral at inspirasyon kundi kukurot din sa inyong mga puso. Maraming salamat po.